Monica POV. Laman ng isipan ko ang binigay na kondisyon sa akin ni Darius. Napipirmahan niya ang annulment papers naming dalawa, kapag nakapanganak na ako. But I'm still thinking, paano ko nga ba siya mapapapirma ng mga papel na iyon, nang hindi natatapos ang halos 9 na buwan? I'm sure there's a way. I'm sure I can trick him, one of these days. Ano pa ba kasi ang gagawin ko para maniwala siya sa akin? Do I need to have an affair? Harap-harapan akong manggabat, para tuluyan niya na akong iwan. Dahil sa totoo lang, pagod na talaga ako na mismo ang sumusuko. I still love him, but I just don't think this will work anymore. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naalala ko lang yung ginawa ko noon. I will just keep thinking about the mistake I've made. Tuwing nakakasama ko siya, naalala ko ang kalupitan ko noon. I destroyed a whole family. I destroyed Kemi, and I punished Darius by tricking him into a marriage, and leaving him after. Nakausad na ako sa mga nangyari sa buhay ko, kay Darius na lang hindi. That's why I am desperate to end this. Finally, after all those years, that I've been trying to keep him. Pero nasasaktan ka rin sa sarili mong ginagawa, nilang nasabi ni Eros, noong makipagkita ako sa kanya. Nandito pa rin pala siya sa El Amadeo. Mukhang nag-e-enjoy siya sa pagbabakasayon dito. Huminga ako ng malalim. Nasa labas kami ng isang coffee shop, at nanghihingi ako sa kanya ng pabor. Masasaktan ako pero ito ang tama, ay ito lang ang sagot. Napailing-iling si Eros, napapahilot sa kanyang sentido. Bakit kasi hindi mo nalang subukan na ayusin? Darius is willing to fix your marriage. Monica, bulag ka ba o tanga? Sabi ni Eros, pagod na sa mga kapritsyo ko. Bulag na at tanga, pero pagod na ako. Ikaw na rin ang may sabi, na hindi mo alam ang nakaraan namin, Eros. Kaya hindi bale ng bulag at tanga, but this is my decision. And it's firm, napapaiwas ng tingin kong sinabi. Napailing-iling si Eros. Inabot niya ang kape, at uminom siya roon. Huminga ko ulit ng malalim, seryoso sa hinihingi ko sa kanyang pabor. Pumayag ka ng maging kabit ko. Sa harapan lang naman ni Darius tayo magpapanggap. Para lang hiwalayan niya na ako, pangungumbinsi ko kay Eros. Lalo itong tila pagod na sa nangyayari. Eros is great friend of mine. Simula pa noon sa US, ay hindi niya na ako kailanman tinalikuran, kami ni Trina. Eros, please, alam ko na isa itong malaking kahibangan, pero kailangan ko ang tulong mo, sabi ko pa. Nasabi ko na kay Darius na buntis ako, at ikaw ang ama. Nasamid si Eros sa iniinom niya. Kumalat ang kape, at agad ko naman siyang inabutan ng tissue. Nag-aalala akong napatingin kay Eros. I'm really sorry, wala akong ibang magagamit na pangalan noon, at nataranta ako agad noong hinanapan niya ako ng tatay ng anak ko. Napailing si Eros. Sa totoo lang ay gwapo naman itong kaibigan ko. We're just not each other's type. At isa pa ay hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya. Nababaliw ka na, Monica, sabi niya, tila nagpipigil ng tawa. Hindi ko tuloy alam kung mapapanatag ba ako, na natatawa lamang siya sa halip na nagagalit. Sa tingin mo ba talaga ay maniniwala ang asawa mo? Please, Eros, ako ang bahala riyan. Babayaran kita. Kahit anong kapalit ang gusto mo. I need you to pick me up from our house. Magpapa-check up ako, at sasamahan mo ako. Napapailing na si Eros, nagpipigil ng tawa sa sinasabi ko. Oo, tingin ko kailangan mo nga iyan, pero utak mo ang kailangang matingnan. Sabi ni Eros. Pagtapos ay napaisip siya, at ilang sandali pa ay nginisya niya ako. Papayag ako. In one condition. Okay, ano ba iyon? Sabi ko agad, get Darius' secretary's number, ibigay mo sa akin. I stared at Eros because of that, iyon lang. Kapag naibigay mo na sa akin, then I'll help you. Eros smirked. Napahinga ako ng malalim, at tumango na lamang. Alright, ngayong araw din at makukuha mo iyon, sabi ko kay Eros. I'll go to Darius' office in Laya. Tumango si Eros, naaaliw ang tingin, like this is just some type of entertainment.
Dahil talagang kailangan ko ang tulong ni Eros, ginawa ko ang gusto niya. Nagtungo nga ako sa opisina ni Darius sa Lae. I kinda miss seeing him at their ranch. Kaya naman ngayon ay naninibago akong, sa opisina ko siya mahahanap. Napabuntong hininga na lamang ako. Wearing my heels and a comfortable dress, I walked to the lobby of the Escudero Corporation. Si Miss Monica ba iyon? Ang asawa ni Mr. Escudero. Dinag ko ang mga bulungan sa lobby, noong mamukhaan agad ako ng ilan. Asawa, hindi totoo iyon. Alam nyo naman na maraming babaeng nagkakandara pa kay Mr. Escudero. Malamang kabilang lang iyan sa mga babaeng iyon. I kept a straight face. Naalala ang sinabi ng secretary ni Darius, noong pumunta ako rito, na marami raw ang talagang sumusugod, na lang bigla rito na walang appointment, para magsabing asawa sila ni Darius at nabuntis niya. Humalukip-kap ako, bakit ko pa iyon iisipin? Basta mapirmahan ang papel, Monica, at tapos na kayong dalawa. You can finally move forward in your life. Pagkarating ko pa lamang sa appointment desk, napatingin na sa akin ang sekretarya. Pagkasalubong pa lamang ng tingin naming dalawa, ay napatungo na ito agad. I'm here for Darius, mahinahong sabi ko. Ah, opo, Mrs. Escudero. Nasa loob po, at wala pong meeting, sabi ng sekretarya at agad na akong hinayaan na makapasok sa opisina ni Darius. Ngunit bago iyon ay ngumiti ako sa kanya. I want to say sorry, for what happened last time. Kung nagpumilit akong pumasok, kinuha ko na rin ang pagkakataon, na humingi ng pasensya. Napatulala ito sa akin, at agad na tumango. Wala pong problema, Mrs. Escudero. Pasensya na rin po kayo. Tumango ako. Inilabas ko ang isang papel mula sa bag ko, para mahingi ang number niya. Because I want to know kung sino-sino yung madalas na pumupunta rito, na katulad ng sinasabi niyo, nagpupumilit na makipag-usap kay Darius. I want you to call me, if that happens again. Ah, opo, Mrs. Escudero, sabi nito, at sinulat na agad ang numero. Mrs. Escudero, it rolled down to my stomach, and I felt the insects again. Nagpasalamat ako sa kanya, at tutal ay narito na rin naman, bibisitahin ko na rin talaga si Darius. Mabilis ang tumawag sa intercom ang sekretarya, at agad na akong pinapasok sa loob. Paghakbang ko pa lamang, ay inilibot ko na agad ang tingin sa opisina ni Darius, at hindi ko maiwasang mamangha. I realized that he's really good in everything, pati ang mga taste niya sa bagay-bagay ay planchado, at walang mapipintis. Hindi ko napansin ang ayos ng kanyang opisina, noong una kong punta rito, dahil bukod sa hindi naman iyon ang sadya ko noon dito, ay masyado nang okupado ang utak ko sa pakikipaghiwalay sa kanya. Darius's eyes immediately darted to me. Mula sa mga papel na kaharap niya, ay tiningnan niya ako. He wasn't even surprised na makita ako. Naramdaman ko tuloy ang pait sa aking lalamunan, pababa sa dibdib ko. So, he doesn't care about my presence now, ha? Binaba ni Darius ang pinagkakaabalahang pahina ng papel, at tinuon ang tingin sa akin. I saw how the expression in his eyes immediately changed. At hindi nakaalpas sa paningin ko, ang pagbaba ng kanyang tingin sa kabuuan ko, lalo na sa aking tiyan. Are you finally visiting me, without the annulment on your mind? My wife, tanong ni Darius. Nanatili akong nakatayo lang, mahigpit na hawak ang bag ko. Hindi ko maiwasan na bumaba ang tingin, sa nameplate sa kanyang desk. Kailan mo ibabalik sa akin ang pimentel? Tanong ko sa kanya. Darius stared at me, at lumamig na naman ang mga mata, dahil sa una kong tanong. Ganyan nga, Darius. Get tired of me. Get over this. Kung prinsipyo lang ang pinapaandar niya, sana ay baliin niya na, kahit para lamang dito, para lang sa paghihiwalay namin. And sometimes I wondered, bakit ayaw niyang makipaghiwalay? Dahil ba ayaw niyang pag-usapan kami ng ibang tao? Na nauwi kami sa annulment. Pero hindi naman marami ang nakakaalam na kasal kaming dalawa. Did you drive all the way here for that, Monica? Tanong ni Darius, hindi inaalis ang titig niya sakin. Yes, you think I'm going to visit you at work. Walang dahilan para gawin iyon, Darius. Sabi ko, nanatili lamang akong nakatayo,
at ni hindi ko man lang magawang maupo sa couch, dito sa opisina niya. Instead, I walked towards the bookshelves. Bawat display sa kanyang opisina, ay masyadong maayos. Ano pa ang pinunta mo rito kung ganoon? May pait niyang tanong. Noong balikan ko ng tingin si Darius, tumayo na siya. I tried to keep my cool, kahit iyon na naman ang lakas ng pintig ng puso ko. I'm going to ask if I'm no longer banned at the hotel. Baka sakali lang. At bakit mo itinatanong? His expression slowly became pissed off. Binalikan ko ng tingin si Darius, at sinikap ko rin na tingnan siya, before dropping another lie. So that we can check in there. Doon muna kami, sabi ko. Ayaw niyang pumayag na tumuloy ako sa iyo. Kaya hindi pwede yung gusto mo. Tinitigan ako ni Darius. Gumalaw ang kanyang panga sa sinabi ko. You're still banned, at subukan mong maghanap ng ibang tutuluyan. Malamig na sabi ni Darius. Napalunok ako, at nakaramdam ng kaunting inis. At ano ang gagawin mo? You'll ban me there, too. Baka pati sa bilyaran ay banned na rin ako. Huwag mong hintayin na pati iyan ay gawin ko ulit. Don't try me this time, Monica. I'll use every connection I have. Bakit ba tayo magsasama? Buntis ako kaya wala kang mapapala sakin. Ayaw kong makipag-make love, may mood swings. At higit sa lahat, masama ang ugali. Kaya bakit gusto mo ako roon? Gusto mo ng araw-araw na sakit sa ulo. Diretso kong sinabi. Hindi nagbago ang reaksyon ni Darius sakin. Lalo akong natataranta. Darius, please, ibalik muna ako sa Pimentel. Doon ako maghuhotel. Doon kami mananatili ni Eros. No, hindi ka makikipag-hotel kahit kanino, madilim niyang sinabi. You'll stay in our house. Napahinga ako ng malalim, dahil ito na naman kami. Noon naman ay pinagbibigyan niya ako palagi. Ngayon, ang tigas niya. I need to be with my boyfriend. Siya dapat ang mag-aalaga sa akin. How can he even bed? Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, nalapitan na ako ni Darius ng tuluyan. And when we're so close to each other, hinawakan niya ang pulsuhan ko, at hinapit niya ako palapit sa kanya. Salubong ang kanyang mga kilay. Fires of hell are arising in his eyes. Stop putting those scenarios in my mind, matalim na sabi ni Darius. At ano, Monica, gusto mong bumalik doon para makipag-hotel sa iba? Yes. At wala ka na roon, Darius, tutal ayaw mong makipaghiwalay. Then, deal with it. Makikipag-hotel ako hanggat hindi ko na natapos ang aking sinasabi. Napapikit ako, noong maramdaman ang mainit niyang lobby sa lobby ko. He kissed me again, at ngayon ay diniin niya ako sa bookshelf. Darius, I screamed. Walang makikipag-hotel sa iba, he whispered darkly, at lalo akong siniil ng halik. Hindi ko namalayan, na tumitigil na ako sa pagtulak ko sa kanya, dahil sa panghihina at pagkabigla. Darius didn't stop anymore. Hinayla niya ako patungo sa isang kwarto, rito sa opisina niya, at laking gulat ko na may kwarto rito. Darius, what the? Asek ko. Napahinga ako ng malalim, at bumagsak ang tingin sa kanya, na hinuhubad ang suit jacket niya, hanggang sa napaupo ako sa kama. His eyes were mad, they were cold, and I know I can't stop them. Panay ang galaw ng kanyang panga, at mukhang nagalit ko siya ng todo. I can't help but feel something inside, at hindi ko namalayan, na hinihintay ko pang maramdaman ang halik niya. Makikipag-hotel ka sa iba? Tanong ni Darius, at nagsimulang hinubad yung long sleeves niya. Lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. Darius, are you crazy? Dito talaga. Saan pala kung ganoon? Tanong niya, at niyuko ako sa kama. Bumaba agad ang halik niya sa aking leeg. Napatingala ako, at hindi ko mapigil ang makaramdam ng pagkasabik sa ginagawa niya. Monica, don't you dare get tricked again. Darius, ano ba? I'm pregnant. Sabi ko. He continued kissing me. Napapikit ako, at pigil na pigil kung damhin yun. Akala ko ba ay magpapa-check up ka, kasama ang lalaki mo? Hindi mo alam na pwede kahit buntis ka? Tanong niya, at nanunuyang sinulyapan ang mga mata ko. Pwede. Wala akong pakialam kahit pwede. Ibang lalaki ang gusto ko, hindi ikaw. Saad ko. Darius's eyes darkened more.
Tuluyan niyang kinalas ang belt niya. Really? Nanunuyang tanong ni Darius. Napamaang ako. Lalong nagtaas baba ang aking dibdib, at tiyan sa paghinga, sa ginagawa niyang pagtatanggal ng damit sa mismong harapan ko, and no matter how much I try to deny, I know very well my body's reaction to his. I bit my lips so hard. Hinuyam ko ang palad ko, at inangat ang frustrated kong tingin sa mga mata ni Darius, na pinagmamasdan ang bawat reaksyon ko. Mas magaling ba ang ibang lalaki mo? Mariin niyang tanong, at tinukod ang mga kamay sa kama. Darius started planting kisses on my neck and shoulder. Nakalimutan mo kung paano mo sinisigaw ang pangalan ko. Gusto mong ipaalala ko sa iyo, Monica. Nag-init ang buong mukha ko, at bumalik lahat ng pagmamakaawa ko sa kanya. You, nakalimutan mo yata, bulong ni Darius. Hindi ko na mapigilan na tuluyang mapahiga, nanunulak ang mararahas niyang halik, at pakiramdam ko, ay kay tagal nang hindi dumadampi ang labi niya sa balat ko. And I can't believe I miss everything about it. Darius, sabihin mo sakin, Monica, is someone satisfying you more than I can do? Madilim niyang tanong, at humulik muli. His hand started moving under my dress. Napapikit ako, at pakiramdam ko, ay mas turned on pa ako kaysa sa kanya. Can your lover make your heart beat like this? He whispered again, nagsisimulang halikan ako. Napapasabunot na ako sa kanyang buhok. Inangat niya ng tuluyan ang dress ko, at tuluyan akong inangkin ni Darius, ganito ka ba paligayahin ng lalaki mo? Tanong ni Darius, umiling ako. I don't have a lover. I finally said. Really? Tanong niya, madilim pa rin at hindi kumukupas ang tila sama ng loob. I don't believe you, he teased. Wala, Darius, hirap na hirap kung usual. Darius's eyes didn't change. He's still mad. Galit siya at hindi lang siya, pati yung kanya. Nanginginig pa ako, pero hindi na siya nagpapaawat. Galit pa rin. Binuhat niya ako at pikit pa ang mga mata ko sa naabot, bumagsak na kami sa sofa. Napakapit ako agad sa mga balikat ni Darius. Napasandal siya roon, at agad hinaplos ang katawan ko. Saglit lang, Darius. Usual ko at napadilat, ngunit hindi si Darius nagpapigil at sa pangalawang pagkakataon ay muli akong inangkin. Lagi na lang akong naiisahan ni Darius. Lagi na lang tuwing may plano ako, ay may plano rin siya. Every tricks I have, he has his own, too. Gusto niya akong inisin, dahil kapag nainis ako, aawayin ko siya, at pagtapos ay siya itong magagalit. Tapos ibang galit ang papairalin niya. Is this his plan? Malapit ko nang isipin na plano niya ang lahat ng ito. Dahil alam niyang kapag nakikita kong galit na siya, ay tumitiklop din naman ako. Darius, baka may maghanap sa'yo. Sambit ko, sa gitna ng kalasinggan sa ginagawa namin, at kahit mahirap, talagang inisip ko pa iyon, dahil mahalaga ang reputasyon niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga empleyado nila? That he's having make love instead of working. I don't care, Darius whispered huskily, at inabot ang labi ko, para patigilan sa pagsasalita. Hinihingal pa rin kami, at hindi pa rin ako binitawan ni Darius. Naiwan ang tingin ko sa kisame, at wala akong masabi. Nanunuyo ang lalamunan ko at pawisan. Pumikit ako nung unti-unting bumalik sa normal ang pintig ng aking puso. Hanggang sa naramdaman ko, ang muling pag-ikot ng braso ni Darius sa aking bewang. Sumuot iyon sa pagitan ng lower back ko, at ng sofa at niyakap niya ako. Noong muli akong magdilat ng mga mata, ay nagtama ang paningin namin. Namumungay pa rin ang mga mata ni Darius, but satisfaction was in his sparkling eyes, and he was biting his lower lip to stop his amused smile. Pinunasan ni Darius, ang bakas ng luha sa gilid ng aking mata. It was too intense, that hot tears pulled in my eyes. You feel so good, he whispered and kissed my neck. Makes me wanna taste every inch of you, Monica. Namula ang buong mukha ko, ramdam ko pa rin ang panghihina ng aking mga binti. Niluhod ni Darius ang isang tuhod sa sofa, at mula sa pagkakasabit ng binti ko sa mismong sandala ng sofa, kinuha niya iyon, at pinatong ng maayos para maipahinga. Then he massaged it, kaya agad kong naramdaman ang tila pagtulong niya sa nangangalay nitong pakiramdam. Now,
How can I go home? Hinihingal ko pa ring tanong, at akmang susubok na bumangon, pero kakaupo ko pa lang, ay niyakap ni Darius na ang tiyan ko, para hindi tuluyang makatayo at makaalis. I'll give you a ride. Matamang sagot ni Darius. Hindi pa tayo tapos, Monica, dagdag niya, na halos ikalaglag ng pangako, at noong tingnan ko ang kanya, nakita kong ganoon pa rin iyon, it's hard at nag-iigtinggan ang mga ugat. It's still pretty much erected. Darius. Senggal ko pero nahila niya na ako. I faced the wall, and again, my heart started beating unrelentingly. Napayuko ako at napapikit agad. Napakagat na naman sa aking labi, noong maramdaman siyang angkinan na naman ako, na tila walang kapaguran. Umikot ang matigas niyang braso sa aking tiyan, at niyakap niya ako mula sa likod. My long legs were wide apart, they were spreading at the sofa. At ang namumula kong mga tuhod, ay parang wala na rin sa mga bokabularyo ng mga ito ang unang sumuko. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.